everyone! Welcome back! So I hope naging masaya, masagana at peaceful ang celebration nyo ng Christmas. Today's video, pag-usapan natin ng mabilis, ano nga ba yung secured credit card? Kasi siguro marami kayong naririnig na about this and gusto ko lang sana i-share kung ano ba yung nalalaman ko about secured credit card. Okay? So, ang secured credit card, guys, ay halos kaparehas lang din siya ng regular na credit card. You know, kung paano nagwo-work yung regular credit card pag ginagamit natin, same lang din yon sa secured credit card. So, the biggest difference lang, guys, is ang secured credit card, may requirement siya na security deposit para ma-issuehan ka ng bangko. Okay? So, ibig sabihin, pag nag-apply ka niyan, kailangan meron kang account or savings account sa bangko para ma-issuehan ka nila niyan. Okay? So, sa secured credit card application, meron niyang minimum deposit requirement, guys. Okay? Some of the banks merong 25K, some 20K, some 10 or 30K, and so forth. Okay? And kasi ang purpose ng pagkakaroon ng security deposit is to reduce the risk, no? Of the card issuers. Kasi ang magiging credit limit ng secured credit card ay manggagaling mismo dun sa pera mo na diniposito mo. Kung ang regular credit card, ang credit limit ay binibigay ng bangko galing mismo sa pera nila, yung secured credit card galing mismo yun sa pera mo na diniposito mo. Okay? So, usually, guys, ang credit limit talaga, ayan, range from 80 to 90% of the holdout amount. So, ang tawag nila doon sa diniposito mo, no, tapos in-applyan mo ng secured credit card ay holdout amount. Kasi, kumbaga, naka-hold lang yun sa bangko. Hindi mo siya basta-basta pwedeng ma-withdraw. Okay? So, example, yung Security Bank secured credit card, yung minimum deposit requirement nila is 25,000. So, ang credit limit na binibigay nila is 80%, no? 80% of the holdout amount. So, that means, ang magiging credit limit mo is 20,000. Pero guys, minimum lang yun yung 25K. Pero pwede mo pa siyang pataasin. Kung gusto mo mag-deposit ka ng 40K, pwede rin yun. So, kukunin mo lang magkano ba yung 80% ng 40K. So, ganun siya, guys. Okay? So, pag-usapan naman natin, ano ba yung advantages ng secured credit card? Unang-una dyan, guys, 100% approval to. Bakit? Kasi, kailangan mo lang naman mag-deposit sa bangko After mo mag-deposit, ipaprocess na nila yung secured credit card application mo. Kasi wala tong credit checks, walang income requirements or income requirements and documents na kailangan ipasa sa bangko. Wala na yun, guys. Okay? And ideal talaga yung secured credit card na to para dun sa mga first-time card holders na never na-approve sa mga application kung lagi kang decline o kaya naman low income earner ka or ibig sabihin hindi mo na mi-meet yung minimum income requirement ng mga bangko for credit cards, or if you are a self-employed na hindi ganun ka-stable yung iyong income for now. So, pwede rin ito doon sa mga nasira or nagkaroon ng bumaba yung credit score. Kung gusto mong i-rebuild or pagandahin ulit yung iyong credit history, pwedeng-pwede to sa inyo. Okay? So, aside from 100% approval, is yung credit limit nga is more predictable. Unlike sa regular credit cards na hindi mo alam kung magkano yung credit limit na ibibigay sa'yo ng bangko Ito, yung secured credit card, from the start, malalaman mo na agad. Kasi depende nga kung magkano yung diniposito mo, kukunin mo lang yung 80% or 90% nung diniposito mo, yun na yung magiging credit limit mo. So, depende siya sa bangko. Kung ano yung required minimum deposit nila at kung ilang percentage yung binibigay na credit limit, depende dun sa kung magkano yung diniposito mo. Okay? So, next is no collection agents to deal with. 'Di ba? Ang ganda niyan. Bakit? Kasi nga,
meron kang deposito. So, kung hindi ka man makabayad ng outstanding balance mo, ang gagawin ng bangko is i-deduct lang nila yon doon sa dineposit mo. And bayad na yung outstanding balance mo. Okay? Next is build or repair your credit history. So, as I've said earlier, pwedeng-pwede yung secured credit card, lalo na doon sa mga pumangit yung credit history at gusto ulit nilang plansyahin or pagandahin yung credit history, pwedeng-pwede yung secured credit card. Or kung first time ka palang beginner, wala ka pa talagang credit card at all at gusto mo mag-build ng credit history, then yung secured credit card is bagay na bagay sa'yo. Kasi kapag naman ginamit mo responsibly yung secured credit card, walang imposible na ma-convert yung secured credit card mo into regular credit card. Let's say, ginagamit mo na siya for the past 6 months to 12 months. Maganda yung pagmamanage mo, nagbabayad ka on time and in full. Then, sigurado ako pwede ka na mag-try ulit mag-apply ng regular na credit card. And definitely, meron talagang bangko dyan na magbibigay sa'yo ng chance. Kapag nakita na nila na may credit history ka na at maganda, yung credit worthiness mo is medyo mataas or pasok na sa requirement ng mga bangko. Okay? So, kailangan lang talaga, i-manage mo lang talaga ng maayos at use it responsibly. Kasi maganda rin yun guys dahil if ever meron kang plan mag-loan in the future or ayun nga, mag-apply ng regular credit card, it will be a big help para sa'yo. Magkakaroon ka ng higher chances na ma-approve. So, syempre, kung may advantage, meron ding disadvantages. Wala naman kasing perfect, di ba? So, unang-unang disadvantage is, ayun nga, ang secured credit card ay nagre-require ng deposito. So, kung ikaw ay wala pang on-hand na pera, let's say, ang minimum required deposit is 25K, kung wala ka pa niyan, hindi ka pa makakapag-open ng account sa bangko at hindi ka pa rin makakapag-apply ng secured credit card. So, kailangan on-hand na, may pera ka na talaga na naka-ready. So, ang mangyayari is kung wala ka pang existing account doon sa bangko na gusto mong applyan ng secured credit card, so mag-undergo ka din doon sa process ng account opening nila. So, magsasubmit ka ng basic requirements like 2 valid IDs, etc. Okay? And another disadvantage, guys, is you can't get your money even in an emergency situation. So, sinabi ko kanina, di ba, yung hold out amount, kaya tinawag na hold out, dahil naka-hold talaga yan sa bangko because of your secured credit card. So, merong proseso yung bangko bago nila i-authorize na makuha mo or ma-withdraw mo na yung funds. Isa dyan is pag pinakancel mo na yung secured credit card at pinaklose mo na yung account. At meron silang standard processing time dun, guys. It will take 30 to 60 days. So, 1 to 2 months yung processing niyan. So, halimbawa, pinaklose mo last week yung iyong account, pati yung secured credit card, pinakancel mo na. Tapos, this week, nagkaroon ka ng emergency, hindi mo pa rin yun mawi-withdraw, unfortunately. Talaga nga antayin mo yung processing time nila. And, hindi ka naman basta-basta pwede magpa-cancel kung meron ka pang outstanding balance doon sa secured credit card mo. Kailangan, zero outstanding balance ka, na-fulfill mo or nabayaran mo na lahat, no? Bago i-authorize ng bangko yun, na ma-release yung iyong secured deposit. Okay? And another thing is, missed payments can still hurt your credit score. So, regardless guys na dineduct lang ng bangko yung outstanding balance mo doon sa secure deposit mo, syempre at that time na nangyari yun, past due ka na. So, ibig sabihin, possible na-impose na rin ng bangko yung penalty charges sa iyong account. So, definitely, it will reflect sa iyong credit history na nagkaroon ka ng late payment fee. So, gaya nga na sabi ko sa inyo, diba, it works just like the regular credit card. Okay? So, yun lang guys, yung gusto kong i-share sa inyo about secured credit card. Kung meron ka pang additional question, leave your comment below. I will try to answer. And I will create another separate video guys about
banks na nag-o-offer ng secured credit card at kung paano mag-apply. Okay? Stay tuned to that upcoming video. So, maraming salamat guys sa panonood. I hope makatulong to and see you again on my next. Bye!